sumunod si Digong na naging worse. Ayaw niya makipag-away. So, ibigay na lang niya yung Scarborough. Kasi ayaw niya dahil wala daw kakayanan ang bansang Pilipinas. So, ibinigay niya gentleman's agreement. So, hindi siya nagtagal. Pinalitan siya ni PBBM. Ngayon si BBM baliktad. Amerika. Kaya pumasok ang Amerika. Yung ENCA, mga base ng Amerikano, narito sa lahat. Pinakamalaking base ngayon ginagawa sa Subi. Marami ng aeroplano ngayon. Samantalang kayo, andoon pa rin kayo sa isang sitwasyon na babagsakin niya. Ito yung nangyari EDSA. EDSA. Aalisin ko na ang EDSA. Buburahin ko ang EDSA. Kita mo naman ang participants, mga bata, kabataan. Saang mga bata, eskwela yan? Anong estudyante yan? Mga elite. Di ba nyo, noong mga unang panahon, si Duterte, na merong informasyon ang military na pumapasok ang mga komunista locally at nag-seminar bawat eskwelahan ng yung mga UP, ano pa mga eskwelahan ng mga nagseseminar sila, binabrainwash nila ang mga kaisipan ng mga bata. Mula doon sa administrator ng eskwelahan, teacher, mga professor. Kaya tingnan mo, itong kalabasan ng bata. Rebelde. Sinasabi nila, walang magandang gobyerno. Kahit sinong ilagay mo dyan, walang kwenta. Sila ang magaling komunista. Yun ang binirentas. Kaya kita mo kung anong galaw nila. Dahil nagposisyon na ang mga komunist locally. Pinasok na nila yan, mga eskwelahan na yan. So, kita mo, mga mayayap, mga astig, ibaksak, magnanakaw. Sino ang may gawa niya? Sila. Dahil ipopoison nila yan. Na ang gobyerno, mahaw, maulikari, mga business, yun ang nakikinabang. Ibi-brainwash nila yan. Katulad ng mga communist North Korea. Bini-brainwash nila yan. Ibaksak ang gobyerno at sila ngayon ang tatayang gobyerno. Equal. Walang mataas. Yan o ngayon ako. Papayat pa. Ngayon kaya, bilang banal, ako ay ako na nga. Gumagamit ako ng laman ng tao upang ihayag ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mga mensahe ko. Hindi niyo ko pwedeng sabihin ako'y imahinasyon lang o gawa-gawa lang. Sapagkat kailanman hindi tinanggap ng tao ang mga propeta. Nung unang panahon pa, hanggang ngayon, Panginoong Jesucristo, hindi tinanggap. Sino naman kami para inyong tanggapin? Pero hindi na mahalaga nun. Ang mahalaga, ang kinabukasan ng bansang ito, ang susunod na salit-saling lahi. Katulad ngayon, tingnan mo ang kabataan ngayon. Mga Swahili, lapastangan, hibo ng dyablo, nakagana sa kaisipan ng kabataan. Wala nang ginawa yan, kundi mag-troll ng art. Anong tawag niyan? Yang cellphone. Nakita mo sa kanila ang klase ng dolihiya na ang hibo ng dyablo nasa isip nila, tinaan lang sa mga internet na yan. Kita mo sila, ibang klaseng kabataan, ibang klase na
para silang mga nakawala sa hawla. Wala na silang nirerespeto. Wala na silang pakialam sa mundo. Basta ito. Tingnan mo ang kanilang anyo. Itim. Attract sila sa mga makatimonyong gawain. Bakit nangyari yan? Bunga ng kapababayaan ng magulang. Bunga ng walang takot sa Diyos. Anong ginawa ng diablo? Hirap ng buhay. Mataas ang bili. Masyadong mataas. Hindi kaya ang mabuhay. Kaya magtrabaho. Humanap ng anak mo upang makagaan ang buhay. Napabayaan ang mga kabataan. Andun na lang sila sa isang sulok. Puro eto na lang isip nila. Eto na lang. So, ano magiging bunga? Ayan na. Sumaklap na ang bunga. Magkasama kayo, anak, ina, pero wala kayong pakialaman. Magkasama ka sa isang bubong, wala kayong pakialaman. May pagkain nga sa harap, hindi kayo nagsalo-salo magkain. Kasi merong internet, merong television. Si bata, si anak, kakain doon. Hindi kasama si nanay, hindi kasama si tatay. Kanya-kanya. Parang wala na. Uuwi kayo, kita lang yung pero yung buong relasyon na buong katauhan ng bata at magulang. So, anong mangyayari sa inyo? Gobyerno ninyo, paano nyo papakita ng halos araw at gabi ang inyong Pangulo? Lapastanganin pa. So, anong gagawin ko? Aalisin ko sila lahat. Ngayon, pumunta kayo sa Scarborough. Doon ko kayo ilalagay. 3 buwan. Anong sabi ng Pangulo nyo doon sa Armed Forces nyo? Yung Armed Forces mo sa ngayon, makikita mo, hindi na parang balisa na rin. Dahil meron na siyang alam na talagang sisiglang ang digmaan. 3 buwan sila unang pronta bago yung allies. Kaya sa pamanagitan ngayon, dahil ginawa, inutos ko, ngayon, pinadala ko sa Pangulo ninyo. Yan iyong pinadala ng mga profile ninyo. At yun, makikita nila, hindi mga pare, hindi mga madre. Sino sila? Ang mga pare, doon, makita mo sa rally. Mga madre, nakita mo sa rally. Yan ba ang igaganti mo sa Diyos? Magdalubhasa ka, sunog kilay ka sa pag-aaral. Sa Panginoon. Ang mga madre, naging madre sila. Inubos ang buhay sa konbento. Pero bakit nakikita mo sila doon sa rally? Anong pinaglalaban mo? Diyos ba? Hindi. EDS. Revolution nga. Kasama ka ba sa revolution? At tinanong mo ba ang sarili mo, ito ba'y kalooban ng Diyos? Hindi. Pagkakamali ng tao. Hanggang ngayon, inuungkat nila, isinasabuhay, ibinabalik nila sa kanilang mga pananaw, yung ginawa nila, pinataksilang diktador. Wala naman diktador. Sino ang diktador? Kayo mismo sa sarili nyo, sino ba ang nagdiktador? Kung hindi diktador ang inyong Pangulo no dati na si Ed Marcos,
Ferdinand sino? Kung hindi siya nagbigay ng ultimatum, martial law, sana ngayon, nasa komunista na kayo. Nadaig ng dyablo noon pa. Kasi mahina ang pundasyon ng Katoliko. Sumablay si Cardinal C. Sumama doon sa Revolutionary Army. Sino ngayon sa likod ni Ninoy? Diba mga komunista? Ngayon, kung hindi gumawa ng paraan, martial law, putukan dito, bomba rito, patayan dito. Di, baba ng martial law, pinaghuhuli-huli lahat. Hulong sila. Kung hindi nangyari yun, komunista kayo. Hindi ba naman tumigil ang komunista? Binibrainwash nila ngayon ang mga kabataan. Mga elite na lumabang kayo sa gobyerno ninyo. Dahil ang gusto niyong gobyerno ay perfect. Hindi yun ang gusto ng Diyos. Ngayon ipamumukha ko sa inyo tao, makikita ang mga kabataan na sila ang pasisimulan ng panibagong layo. Hindi nyo iidolo ang isang ideolohiya na walang Diyos. Ngayon ipapakita ko sa inyo, ilalantad ko sa inyo na ang kalooban ng Diyos sa bansang ito ay spiritual. Hindi nagawa ng pari yan, ng madre. Pero kaya kong gawin. Sapagkat ako'y banal, makapangyarihan. Gagamit lang ako ng tao. Bakit babae? Sapagkat babae ang ikatlong persona, ang Marian. Sino ba ang Maria? Sino ba ang manay ng Birhen? Di ba siya ang ikatlong persona? Siya ang kanyang kaganapan sa panahon ngayon. Kung ang Diyos, ang Panginoon, ay merong mga disipulo, ang mahal na inang Birhen ay merong din mga disipulo sa panahon ngayon. Yan silang mga Marian one. Silang haharap. Hindi pwedeng maging Marian ng isang mandirigma kung walang banal. Ikaw, kaya mo humarap sa digmaan, wala ka man lang ano-anong o tanda sa iyong katawan. Hindi katawan, kundi spirito. Yun yung mga tao na hindi naging walang tatak o hindi sila pinili ng Diyos sa panahon na ito. Yun yung hawak nila. Panuksa ay yung gawa ng tao mismo. Pamatay sa kapwa-tao. High-tech, hyper. Pero kayo, spirito laban sa spirito. Dahil sino bang kaaway ninyo? Kaaway ninyo ay ang kaaway ng Diyos. Lapastangan na hindi naniniwala sa Diyos. Itong bansang ito, naniniwala. At isang bansang makadiyos at makaina, Mama Mary.